Mga kababayan, hindi ba kayo nababahala sa lumalalang paglaganap ng mga fake news? Kailangan na natin magkaisa para puksain ang fake news. Si Lisa ay ina ng mga halimaw niya ring anak. Pabiktim kang hayop ka. Kidnapper kang putang ina ka. Halimaw ka! And anything that nailagay na sa internet, hindi mo hindi mo na matatanggal. And makikita ng mga bata yun. Ngayon, nandito kami, kasama namin si Mel Robles para suportahan ang kanyang pinaglalaban tungkol sa mga paninira sa kanya. Our purpose is to eventually to show na we can fight it and fight it the right way. So for us, we will support this effort. The fake news and paninira sa ibang tao has become so open to all. And that worries me of how that would impact my children, our children. Yung pulvoronic video nagkaroon ng world premiere. Kapag isa-isang tao lang dito sa Amerika, naka 15 million views na. No? Maraming salamat kay Maharlika Polchaquera for making it happen. Kumusta na ang bagong Polvoronic Pilipinas? Importante, sa lahat ng mga sasabihin natin, kailangan malaman natin ang responsibilidad ng mga binibitawan nating salita na pwedeng makasira sa tao at pwedeng makasira sa pamilya ng taong pinagsasabihan natin. Our reason or our purpose is to eventually to show na we can fight it and fight it the right way. Kami, ang gusto namin is matigil na lahat itong mga ganitong pagpapakalat ng mga maling impormasyon. She's a private citizen, and it's not right that she's been dragged into this. I know na mayroong talagang pulburon video. Kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. The NBI, DOJ, and DILG assured that those continuing to spread this malicious video will be held accountable. I know this is going to be a long journey, mahaba ang pagdadaanan ng proseso. Even just kahit kaunti lang, maitama yung napakaraming mali. So sana sa mga susunod na mga panahon, itong aming mission dito na maipakita kung ano yung mga dapat at hindi lang dapat natin. Ibig sabihin yung mga limitasyon natin sa pagbabalita natin. Our purpose is coming from the heart and really, again, thinking about the people that could benefit from it. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang kanilang pagpupursige, pagiging desperado para agawin ang kapangyarihan na ang mismong taong bayan naman ang nagluklok. Tulad na itong sinampang mga kaso kay Maharlika. Ito, kapag natanggap niya to, ay tiyak na siya ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan sa kanyang isipan. We believe in this advocacy and we believe that there could still be good that would come out from this. I think the solution for this maybe it's not really 100%. Turuan natin ang core values yung mga bata kung ano yung tama at mali. Ang aga nilang natututunan ng mga mali, ng mga balita na hindi naman tama. Encourage them to be more critical before the information that they get. So you have to tell them how to discern, how to think for themselves, and how to push back when they know that it's not, that those are not their values.
So, napanood niyo naman po yung video natin, yung presentation natin diyan patungkol po sa matatanggap na mga kaso nitong si Maharlika diyan po sa Amerika at talagang sisingilin po siya sa kanyang mga nagawang panggagago, pambababoy sa mga tao at idinamay pa ang mga kabataan na walang kamalay-malay, walang kamuwang-muwang. Ngayon po, ang magiging abogado po dito, ng ating, ito, si Camille Vasquez. Ito po ang magiging abogado at ito pong abogado na ito ay, nako, kung meron pong abogado de Campanilla, ito po talaga malaki kalembang nito. Kasi po, subok na po ang katalinuhan at ang kagalingan po nitong si Camille dahil po ito ay isang celebrity attorney sa Amerika. Ma-search nyo naman yan sa kanyang mga social media account. Hanapin nyo lang po. Makikita nyo po ang kanyang mga pangalan. Talagang i-search nyo lang po. Ito ang kanyang pangalan. Ayan, Camille Vasquez. Pag sinearch nyo po yan, mapa YouTube o mapa kung ano mga social media account, nako, magugulat kayo kung sino. Pero sasabihin ko na rito kung sino to. Ito po ang abogado ni Johnny Depp na kung saan ay tinalo po ni Johnny Depp etong si Amber Heard. Nako, ewan ko, baka itong si Maharlika, yung pinagyayabang niya na marami siyang kilalang magaling na abogado, baka paulang yan dyan sa Amerika. Baka paulang yan. Baka talagang wala ka naman talagang abogadong kilala at ang pinagmamalaki mong abogado mga abogado lang. Nakakaya din tong si Harry Roque alam nyo, sa totoo lang. Nakakaya tong si Harry Roque kasi nga po sumakay din po siya dito sa issue ni Maharlika na fake video o deepfake. Ito po nga AI na ito. Pero kailangan gawin kasi ni Harry Roque na si Maharlika ang naglabas kasi nga po para hindi siya makasuhan dito sa Pilipinas. Kasi kapag dito po sa Pilipinas inilabas yung video na yan, yung deepfake AI o kung ano man ang tawag diyan sa video na yan, na sinasabing pulburon video ni PBBM, tsak na pag-uwi ni Harry Roque, baka siya po ay ma-subject for investigation dahil nga po, siya ang nagpalabas nito doon po sa una pinakita niya sa Vancouver, Canada, pero medyo binlurred nila yung video doon, pero doon po, sa Los Angeles, California ay saka po inilabas. Ngayon, tama lang po ang hakbang na ito, 'di ba? Para maipakita natin, maipakita ng nitong mga naagrabyado nitong si Maharlika na hindi po lahat ng kanyang inilalabas ay kayang palagpasin ng mga taong kanyang binabalahura. Nakita niyo naman po kung gaano magmura si Maharlika sa ating presidente. Talagang hindi po katanggap-tanggap dahil nga po wala po talagang katotohanan ang lahat po ng mga ibinibintang nito at mga inilalabas po nitong issue laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Katulad nga niya nung na-debunk na nga itong pulburon video, ang sabi nila ito daw ay authenticated 2 times doon po sa Amerika, pero bakit hindi po nila ito maipasa sa impeachment complaint, 'di ba? Marami silang mga abogado diyan, marami silang grupo diyan. Bakit hindi ito maipasa sa impeachment complaint ng sinasabing itong mga maisog na ito? Bakit? Kasi nga po, ito po, walang kakwenta-kwenta to. Why pulos itong ebidensya na ito na sinasabi nilang video ni PBBM na nagpupulburon. Wala pong kakwenta-kwenta to. Wala pong kahit anuman lang katotohanan niya. Kasi kung meron po yan, dito dapat inilabas yan sa Pilipinas. Ngayon po, eto po yung mga kumbaga matatanggap na kaso nitong si Maharlika na siya talaga naman pong tingin ko
ay magpapabagsak na sa kanyang pagiging ano ba tawag to? Pagiging siraulo. Ayan, eto po, kinasuhan na po siya. Eto, Defendant Claire Contreras, Judge Consuelo B. Marshall, personal injury o torts. Ayan, hindi ko alam kung ano yung torts na yan at personal injury na yan. Tapos, meron pa po yan, defamation and defamation per se at false slight invasion privacy. Yan po ang mga kinaso po. Tapos, meron pa po yan, abante pa tayo dito ng konti. Ayan, on July 15, 2024, Melquiades Robles filed a lawsuit in California, USA against Claire Contreras, US citizen aka Maharlika, for spreading false and malicious information and misleading the Filipino people. Tama yan, ang hakbang na yan. Melquiades Robles and his fellow advocates vowed to continue fighting and put an end against misinformation, di ba? Itong si Sir Mel Robles kasi ay talagang binira ng binira nitong si Maharlika patungkol po dito sa sinasabing ang tumatama lang daw po sa loto. Ay ang mga PCSO General Manager, ang tumatama lang daw po sa loto ay si First Lady Lisa Araneta Marcos, di ba? Yan ang mga nilalabas ni Maharlika na mga katarantaduhan niya. Pero yan lahat po ng yan ay hindi po totoo at hindi naman po talaga kayang dayain ang loto. Napakatagal na pong panahon na mayroon po tayong loto pero wala pong mapatunayan kahit po ang ating Senador Rapi Tulfo, hindi po mapatunayan kung meron po talagang kahit anuman lang nadayaan sa loto. Kaya ikaw, Maharlika, tama yung comment na ito o yung caption na ito, cybercrime offenders should be subjected to legal consequence or punishment. Ngayon, ako, hindi natin alam ang batas syempre sa Amerika. Wala tayo alam dyan, hindi natin alam yan. Pero sana, kahit man lang sa batas ng YouTube, sa batas ng Facebook, sa batas ng Instagram, ng Twitter, ng TikTok, maban itong si Maharlika. Sana maban ito at matanggal po ang ang mga social media account nito na nagagamit po sa paninira sa ating gobyerno ng walang basehan, walang ebidensya, walang katotohanan at puro paninirang puri lamang po at panggagago lamang sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Malaki ang inggit kay First Lady Lisa Araneta Marcos at siya po kasi ang nagiging kumbaga siya yung ginagamit, 'di ba? Katulad niyan, paglalabas ng pulburon video, paglalabas ng sinasabing Maharlika leaks o etong PIDEA leaks na umabot pa hanggang Senado. Dahil po sa misinformation, sinakyan ng isang napakatalinong Bato de la Rosa na isang senador. Di ba? Kita nyo naman. Nagamit po ang kaban ng bayan, nagamit ang pondo ng Senado, ng gobyerno, para po pagbigyan ng kapritsyo nitong si Maharlika. Tapos ano po nangyari? Walang mapatunayan, hindi napatunayan na mayroon pong ginagawang pagpupulburon ang ating mahal na Pangulo at itong si Maricel Soriano. Lahat po ng inilabas na ebidensya nitong si tukmol na Jonathan Morales, walang kakwenta-kwenta at napakadali lang pong na-debunk ng ating PIDEA. Wala eh. Diba? Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, hanggang Plan Z, hanggang Plan X, Y, Z. Meron po sila at tingin ko hanggang 2028 meron po silang ilalabas na mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kailangan po maputol ang kasamaan, maputol ang misinformation, maputol ang fake news, umpisahan kay Maharlika. Kapag naumpisahan na kay Maharlika, isusunod na yung mga dagang palengke vloggers na mga nagpapalabas po ng mga maling information naman dito sa Pilipinas. Para po ito ring mga dagang palengke vloggers na ito ay mabigyan din po ng dala, mabigyan din po ng aral na hindi po dapat lahat ay pinapaniwalaan, hindi lahat dapat ay inilalabas sa taong bayan, lalo na kung ito'y fake news. Diba? Marami na po akong kakilalang vlogger dyan na kasuhan ng libel, na kasuhan ng cyber libel, defamation,
mga walang dala. Hindi po mga nagdadala. Nako, siguro hanggat hindi nakukulong, baka hindi po ito titigil tong mga to. Baka mamaya magulat tong mga to. Bigla na lang may kumakatok sa mga bahay nila at sila po ay kailangan ng damputin at meron na po mga warrant of arrest. Diba? Hindi po natin na gustong humantong pa sa ganyan. Hindi po natin gusto na bulagin ang mga vlogger sa kakarampot na kita pero kulang pa pambayad para po sa mga kasong makakaharap nila, pambayad sa abogado, ang mga kumbaga abala na kanilang mga matatanggap, di ba? Ayaw natin na umabot sa ganyan, pero kung ito po ang magiging daan para po mabigyan ng hustisya ang nangyari kay PBBM, dito kay Sir Mel Robles, dito kay First Lady, di ba? At sa lahat pa po ng mga sinisiraan nitong mga vlogger na ito, di ba? Hanggang doon lang talaga ang kumbaga kailangan ninyo na matanggap, di ba? Every action natin dito sa ating mundo, may mga consequence yan. So tanggapin ninyo ang consequence ng ating batas. Neri, eto pala si Miss Neri Sotelo Guba. Yun po ang isa sa mga nagreklamo kay Maharlika. Sana ito na po talaga ang maging hudyat para po mabigyan ng hustisya ang lahat ng binalahura at binaboy nitong si Maharlika. Sana ito na rin ang maging hudyat ng pagsasara ng lahat ng lahat ng social media account nitong si Maharlika. Sana ito na ang maging hudyat ng pagkagising sa katotohanan ng mga dagang palengke vloggers na nilalason lamang din ang inyong mga kaisipan. Niloloko lang din kayo. Hindi totoo na may nabudol na Pilipino. Kayo ang binubudol magpasa hanggang ngayon ng fake news na inilalabas ng mga taong gusto kayong gamitin para kalabanin ang ating gobyerno. Nakakaawa po kayo at kayo po ay tingin ko kailangan ng kung gusto niyo lang naman magpa-save, di ba? I-save niyo na 'yung mga sarili ninyo. Pero kung ayaw niyo, walang magagawa ang kahit sino. Kagustuhan niyo 'yan, malalaki na kayo, matatanda na kayo, mga nasa tamang gulang na kayo, tanggapin niyo na lang kung ano ang pwede niyong tanggapin kapag kayo ay nahawakan na o nahabol na ng mahabang braso ng batas dito sa ating bansa at maging sa labas ng Pilipinas. Katulad nga niya, si Maharlika nga, napuntahan sa Amerika, nakasuhan sa Amerika, pinuntahan talaga, pinag-aksayahan ng panahon para po talagang mabigyan ng aral. Sana nga po ay mag-prosper ito at maipakulong na yung Maharlika na yan at mapagbayad sa mga danyos perwisyos na kanyang mga kinakaharap. Bukod pa po ito sa kaso kay Poy Quiñones at kay Abel Bacudio na sinira din po nitong si Maharlika sa kanyang YouTube channel. So, good luck sa iyo Maharlika. Ito na ang pagbagsak mo. Galingan mo ang pagsagot diyan sa korte ng Amerika. Galingan mo. Baka mamaya mapauwi ka ng Pilipinas, iyak-iyak ka, naka-wheelchair ka, may neck brace ka pa, tapos bigla ka magkakasakit. Salamat po sa pagsama ninyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayo lahat, nasan mang panig kayo ng mundo. Huwag kayong maniniwala sa fake news, huwag kayong maniniwala kay Maharlika, huwag kayong maniniwala sa kahit sinong dagang palengke vloggers na nagpapakalat ng misinformation. Meron po kayong dapat sagutin sa batas, meron kayong dapat pagbayaran sa batas kapag kayo ay nagpapakalat ng maling mga bagay-bagay at informasyon. Lalo na yung mga information patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos na walang katotohanan. Presidente yan. Ang kinakalaban po ninyo ay presidente, ang inyo pong sinisiraan ay presidente. Kahit po sabihin ninyo na siya'y halal ng bayan, meron din po siyang karapatan para kayo po ay kasuhan or kayo po ay pagbayarin. Kapag kayo ay naisipan ng kasuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, good luck po sa inyo. Kung hindi man kayo kasuhan, di salamat. Baka ipagpasa Diyos na lang yan ng ating Pangulo. Pero, kung yung iba po ay nagkaso, tsak na marami pa pong paparating yan.
tingin ko marami pang kasunod yan, kaya Maharlika, napakaraming binalahura nito. Diba? Kaya ingat-ingat ka, Maharlika. Order ka na ng wheelchair. Salamat po sa inyong lahat. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.